Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn mula October 16 to 31, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Okay, yung gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ko na energy. So ano to? Asahan natin ang success. Success sa topic ng para siyang negotiation. Success sa topic ng negotiation o pag-compete. So, mananalo yung iba sa inyo eh. So, may paglalaban siguro ng iba sa inyo at malaki ang chance na mananalo nga. So, ano pa? Sabihin natin may makakalaban yung iba sa inyo na enemy, sabihin natin ganun, eh di mapagtatagumpayan nyo ang laban nyo. Malaki ang chance na ma-overcome ng iba sa inyo ang kanilang problema sa mabilis na paraan. Kumbaga may pag-asa pa. Don't worry. So pwede rin tong card ng discussion eh. Discussion o parang debate na yun nga, mananalo yung iba sa inyo. Debate o gulo. Lalo na siguro sa topic ng position. Sabi natin position sa work, ipinaglalaban ng promotion, position sa work, at business nila, mula sa umaangkin o gusto mag-steal. Kasi struggle card din naman to, pero pag nandito yung presence ng dalawang card ng king, ano ko success yun, hindi success sa kanilang problema. So, overcoming ng trials ay posible. Ano to? Ang ganda naman sinabi ko dito, pero pagdating dito sa keeper, medyo may problema tayo. Pero di naman to super big deal. Ano lang siya, parang temporary problem. So, saan kaya yung problem na yun?
Kasi may pinaglalaban dito eh. Yung iba sa inyo. Kasi kung position yan, maintained. Sa kanila pa rin yung position. Pero kung promotion, medyo alanganin tayo. Makukuha naman siya eh. Hindi lang siya agad-agad. Siguro, sabihin natin magkakaberya. Yung promotion. Kasi may temporary conflict tayo. Parang ano to eh. Sabihin natin, nag-aantay ng promotion, new job. So again, may problema tayo pero to temporary lang. So ibig sabihin, may darating naman pero kung new job, may darating pero medyo matagal. O babagsak muna bago matatanggap sa ibang company. Ganun eh. Para kasing kakaberya. Kung reconciliation, kasi depende sa kung anong gift ang gusto nyo eh. O gift o offering. Kasi kung halimbawa, reconciliation. Tapos na partneran nitong short illness. Medyo malabo nga. Pero temporary nga lang to. So, ibig sabihin, hindi pa pabor sa inyo to. Pero, kung maghihintay pa kayo, mag-effort, baka pumanig sa inyo yung kapalaran. Ganun eh. Kasi magkakaberya muna bago ang success. Anyways, pero sana ganito na lang no. Naiba-iba pa yung sitwasyon. Lahat ng aberya dito magi-improve. Wala eh. Oo na to. Bago to. Lahat ng maganda may temporary problem. Dito tayo sa susunod. Ito na yung last deck. Ito ang masasabi nito. Divine timing. Everything has a higher purpose. So, kanya-kanyang panahon yan. Kaya divine timing. Kanya-kanyang right time. So, ibig sabihin, hayaan na lang natin na ang universe ang magbigay sa atin ng gusto nating mangyari sa kanyang tamang paraan. So, ngayon, kailangan natin maging matatag. Strength eh. Determination, perseverance, and self-discovery. So, yun nga, dahil may aberya tayo dito, mangyayari nga raw yung opportunity na gusto nyo sa tamang paraan o tamang panahon. So, sa ngayon, kailangan muna nating mag-gain itong strength sa paghihintay. Kung kailan yung right time na yan. Ano to? Past life connection. Someone with heavy influence from a past life is with you. Ano yan? So, someone sa past life daw ng iba sa inyo ay kasama nyo. At nakaka-influence pa rin hanggang ngayon. Kasi past life connection to. Hindi naman to necessarily past life lover. Pwede rin kung sino man yung nasa past life nyo. Ayun nga. Biglang dumating sa buhay nyo, nakasama nyo pa rin hanggang dito sa present. Ay nakaka-apekto pa rin sa inyong buhay. So, case to case basis, pwedeng ex to, literal. Ewan ko kung sinong tao sa past life ang kasama nyo pa rin sa present life. Pero nakaka-apekto nga sila sa buhay nyo. Heavy influence, oh. Sa ngayon. O sa 2 weeks na to.
Be open to change. Be receptive to new experiences. Change leads to growth. Edi, ayan. I-welcome daw ang change. Para sa ating growth. O maturity, experience, embrace, find peace with your current state of being. So, madaling salita. Sa 2 weeks na to, ine-emphasize na magkaroon din ng panahon sa sarili para makuha tong peace of mind. Yun nga, makapag-relax din. Ilayo ang sarili sa katoksikan. Ganun eh. Bigyan ng panahon ang sarili na makapagpahinga at makapag-heal. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.